Sa grocery at mall, kapag merong buy one, take one, sigurado masaya tayo, no? Kasi discounted. Promo Pero, eh, no? oo, pagdating sa pagkakaroon ng sakit, nako, ayaw natin yun. Kung may isa ka na lang sakit, mahirap na. Paano pa kaya pag dalawa yan? Oh, ayaw Diba? natin ng buy one take one sa sakit. Posible na magkaroon kayo ng dalawang sakit. Sa isang pagkakataon ang masama rito, dalawang delikadong sakit pa ang maaring makuha. Ang diabetes at ang obesity. Kaya ngayong araw, pag-uusapan po natin kung paano makakaiwas sa diabesity. Makakasama po natin Dr. Via Galban. Doc Via, welcome back. Good morning. Morning, Doc. Good morning, Miss Diane. Good morning, Sir Audrey. Good morning po sa ating mga manonood. Happy Chinese New Year, Gong Si Fat Chai. Yes, happy And Chinese belated New Year. Valentine's Day. Day. Ayan, dapat mahal natin ang ating sarili. Yes. Pangalagaan ng kalusugan. Pero marami po tayong pamilya rito sa diabetes at obesity. Pero pag nagsama ito, diabetes, tell us about that, Doc. Yes, no. So, ang diabetes naging couple na rin siya. Pero ito yung couple na hindi Ayaw natin gusto. ayaw natin ng forever dyan. Oo. Oo. So, diabetes, yun lang yung term na pinagsama natin, na yung tandem, yung diabetes at obesity. Kasi magkaugnay at magkadugtong itong dalawang sakit na ito. No? So, ano pa rin siya, the diagnosis is still diabetes type 2, yung normal na nagkukos usually ng obesity, tsaka yung obesity which is yung BMI mo masyadong mataas. No? So, may bridge na nagko-connect no, dito sa diabetes at obesity or tinatawag natin na diabesity. Ito ay yung insulin resistance. So, meaning, ang katawan natin nagpo-produce ng insulin. So, kapag ikaw ay may insulin resistance, no, hindi nagagamit ng maayos yung katawan mo ang insulin. So, hindi napoprocess yung sugar sa katawan mo. Kaya nagkakaroon ng high blood sugar, no? And no, kapag hindi nagagamit yung sugar sa katawan, nagiging taba. Yan. So, kaya nagkakaroon, kaya magkaugnay, nagiging couple ang diabetes and obesity. Well, nung bata tayo, hindi natin masyadong pinapansin yung ganitong usapin dahil hindi pa naman tayo apektado. Kahit anong kain mo, Kahit anong tsokolate kahit dyan. anong tsokolate sugar, dyan, go. no, kahit gaano karami yung rice mo, wala nangyayari sa katawan mo. Pero pag medyo nagkakaedad na, dun ka na nagiging concern sa ganitong paksa. Gaano po ka-common itong diabetes dito sa ating bansa? Alright, so yung diabetes, tinitingnan pa rin natin as separately diabetes at obesity. Actually, no, sa Pilipinas, medyo mataas yung rate ng obesity natin. No? Nasa, I think, if I'm not mistaken, 39% ng mga Pilipino ang obese. No? And no, a couple of that no, would be, hindi nga diabetes or pre-diabetic nga siya. No? So a lot of I think around 7% of us no, ay papunta na doon, ay may mga risk no, doon sa diabetes. No? So if hindi natin siya maagapan, no, and lalo nga sa sinabi ni Sir Audrey, no, kapag bata pa lang, no, hindi na na-form yung habits no, of being mindful doon sa kinakain natin, maaring mauwi siya doon sa diabetes na tinatawag. So, it's common. No? Common ang mga taong may mataas na BMI no, at common yung mga Filipinos no, nagkakaroon ng risk for diabetes. Oo, kasi minsan pag medyo malaki, ang unang tanong after that, baka may diabetes Yes, ka na, oo. di ba? Ganyan, it follows. Pero paano ba ito maaagapan, Doc? Okay, no, so ang diabetes no, magkaugnayan palagi, and ang pinaka tool natin para hindi siya lumala is still no, food. So diet the pa rin. battle no, is won in the kitchen, yun yung sinasabi nila. No? So hindi lamang ito no, sa paggagawa or sa hindi lamang ito sa pag-subscribe sa fad diets, no? Kasi yung fad diets, minsan hindi rin siya sustainable. Pag hindi naging sustainable, no, nasa state ng stress no, yung katawan natin, no, may mga hormones na nagpo-produce na kumakapit sa taba. No? So, hindi niya nila-let go yung taba. So, if we're also stressed because nagpa-fat diet tayo, no, it's also not sustainable. No? One of the things na pinapayo natin sa mga pasyente no, is tingnan natin yung diet na kaya mong i-sustain long term. For example, no, if kaya mong i-sustain yung low carbohydrates no, na diet, no, that's something that you can do para ma-prevent yung diabetes. And sa mga mommies, daddies po natin, no, sa mga may
sa may mga bata no sa ating mga tahanan, no, ni-start them young kasi nga hindi nga natin napapansin, no. Okay lang yan, bata pa sila, pwede sila kumain, no. That's not the right mindset when it comes to fighting diabetes. Well, maraming iniidolo yung ating mga kababayan, napapanood nila mga artista, performers, nasa mga telebisyon. Nakikita nila fit na fit yung pero it takes a lot of effort talaga. Yes, Kasama na dun yung pagdadayat. Pero ito bang diabetes, namamana ito? Yes, no, may factor na namamana, may factor na lifestyle related. So, nurture and nature siya. No? So, namamana siya no, dahil kunyari na yung mga parents natin or may mga miyembro tayo ng pamilya na may diabetes, no, mas at risk tayo no, doon sa tinatawag natin na type 2 diabetes. No? Kasi may mga genes no, na pwedeng mapasa no, sa mga anak, no? Especially kapag diabetes. But, no, ang nature doon is, for example, di ba sa pamilya, kapag sanay kayo no, na kumakain ng mga, syempre yung mga hindi, yung mga kalaban no, ng diabetes. Yung pinagbabawal. Yung pinagbabawal. No, kung ano yung available dyan, yun din yung kakainin sa bahay. So dun may namamana din, no, dahil no, kung ano yung available dun sa natin, sa kitchen, no, sa dining table, no, kinakain natin every meal, no. A family kasi shared yung meal eh. So kapag hindi rin tama yung kinakain ng pamilya, no, mas at risk ang buong pamilya sa diabetes. Ayan. Dapat dun sa kusina, tingnan ninyo kung ano mga pagkain ang inihahanda. Dapat talagang makakatulong sa ating kalusugan. Pero ito, pag hindi naagapan, hindi nagamot, ano po ang maaaring maging worst case scenario at mga Okay. complications? Maraming complication ang diabetes pa lang, no? Wala pa yung obesity doon, no? Lahat ng organ sa katawan natin pwedeng magkakomplikasyon, no? Pinaka-una dyan, no, is yung puso, no? Yung mga ugat natin, yung daluyan ng ugat natin, mas at risk tayo for heart disease, no? Punta ulit tayo doon sa kidney, no? Diabetic kidney disease, no? Kasi no, kapag masyadong marami ang asukal sa ugat natin, no, mas na-damage nito yung mga daluyan ng dugo, no? That's the reason why minsan no, hindi nagpa-function yung kidneys natin dahil hindi niya na-filter yung dugo natin ng maayos. So another, mata. No, nagkakaroon ng diabetic retinopathy. So minsan, kapag kunyari may mga pasyente ako na, Dok, nanlalabo yung mata ko, pinapacheck ko yung sugar kasi baka mataas. No? So maraming komplikasyon ng diabetes. No? Hindi lamang doon sa timbang natin, kundi doon din sa mga internal organs Madaming natin. maapektuhan na. Parang natakot ako bigla. Well, tayo kasi mga Pinoy, kapag wala ka pang nararamdamang masakit, hindi ka pa kikilos eh. Di ba? So hindi ka pa magiging concerned. Pero ito, Doc, bilang panghuli, effective ba yung fad diets at quick weight loss programs laban sa diabetes? Okay. No, so doon tayo pupunta ulit sa sustainability. Kaya mo ba siyang paulit-ulitin Regular. ginagawa? No? Magiging habit ba siya? Kasi hindi lamang fad diet or hindi lamang one-time diet yung solusyon para sa diabetes. No? Ito ay lifestyle, meaning ginagawa mo siya araw-araw. Ito yung choice mo araw-araw. No? So for example, kapag nagfa-fad diet ka, nagka-crash diet ka, no, your body is prone to stress. Again, pag nasa-stress yung katawan mo, feeling niya dapat siyang kumapit dun sa taba kasi baka kailanganin niya. So kung hindi mo siya, if it's not sustainable, your diet is not sustainable, mas maaaring mas tataba ka pa rather than mawala mo yung weight. No? So sustainable diet, no? Pagpaplano ng diet is important. No? What works always is, kunyari, kailangan mo magbawas ng timbang, calorie deficit, tsaka physical activity pa Ayan, rin. exercise, importante rin Importante yan. pa rin yun Combined talaga. with Kahit diet. mahirap siyang gawin, importante but we pa rin have to, siya. no? Lalo na pag nagkakaedad, no? Kailangan na talaga mag-exercise lalo. Well, yung mga habit na yun, hindi mo ipagpapatuloy yan kung hindi mo rin na-enjoy. Kaya Yes. hanap ka ng mga Oo. habits na, sports, yung na-enjoy mo rin. And then yung maghanap ka ng kasama mong kumain na na-enjoy din yung mga ganong At klase ng saka, pagkain. masustansya yung mga Masustansya. kinakain. Kasama mong mag-exercise Yeah. din. No? Kasi Ano. minsan pag nag-exercise ka, tinatamad kang mag-isa eh. Oo, correct. Ayan, mag-perform na tayo ng fitness Yeah. group. No? Fitness group na. Salamat, Doc Pia Galban, sa Live and Telemed ngayong umaga. Thanks, Doc Pia. Maraming salamat. Maraming salamat po.